Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ang nakikita po ninyo sa screen mga kababayan ay ang hearing ni Senator Amy Marcos. Yan po, punong-puno. Punong-puno po mga kababayan. Punong-puno ng reporter. At nandyan lang po si Bato de la Rosa, tapos isang resource person, tapos si Bongo na mamaya may kita natin magsasalita, naka-virtual pa. So, anong nangyari? Anyari Miss Amy Marcos. Ayan mga kababayan, kasi sa totoo lang, alam ninyo, etong mga gabinete ni Presidente Bongbong Marcos, itong miyembro ng mga executive branch, siguro mas gusto nilang magtrabaho na lang kaysa umattend dito sa circus na ito. Di ba? Wala namang kahinatnan to eh. Mag-iimbestiga o pagkatapos in aid of legislation. Paano magkakaroon ng in aid of legislation? Ano lang to eh, mga kababayan, sa totoo lang itong investigasyon na to, pampapogi lang ito eh. Para lang may masabi at mapakita ni Amy Marcos na kunwari, patas siya. Kunwari, tumatayo siya sa katotohanan, sa gitna. Pero mga kababayan, halatang halata naman eh. Wala namang ganito na nangyayari dati. Ngayon lang kasi eleksyon. At alam niya na tagilid siya. Diba? So, kumbaga ginagawa niya to, kumbaga bahala na. Kasi wala na eh. Sa tingin niya, hindi siya pumapasok sa top 12 eh. So, eto, nagsagawa siya ng hearing. Nung una, okay eh. Kaso nung una, yung mga miyembro ng gabinete ni Presidente Marcos ay talaga na mga halatang-halatang dinidiin. Nakikipagsagutan na nga yung iba eh. Pero obvious na dinidiin. So, sabi siguro ng executive branch, tigilan na yan. Wala namang mangyayari dyan eh. Yan bang hearing na yan, makakapagbigay ba ng pagkain sa ating hapagkainan? Pagkatapos ba ng hearing na yan, bababa ba ang presyo ng mga bilihin? O tutulungan ba ang mga walang trabaho dyan sa hearing na yan? O kahit man lang yung mga biktima ng EJK, ano mangyayari? Matutulungan ba? Hindi eh. Ang gagawin dito sa hearing, para pang ipinagtatanggol yung pasimuno ng a crime against humanity. Tapos gusto nyo umattend yung executive. Siguro isipin na lang nila, magtrabaho na lang kaysa ano-ano dyan, kwento-kwento. Ayan mga kababayan, bakante lahat ng upuan. So, wala na. Etong si Amy Marcos, ewan ko kung binastos-pastusan ng tawag dito. Pero sabi nga ni Bato de la Rosa, wala nang respetuhan. Para namang meron kayong respeto. Parang bumabalik nga lang sa inyo yung ginagawa ninyo eh. Di ba? Nung mga hearing ni Bato de la Rosa, ganun din naman nangyari. Halatang-halata na bias. So, bakit attend? Nung hindi umattend doon sa TRICOM yung mga vloggers, okay lang sa inyo. So, ito pong pangyayaring ito ay nagpapakita lang na wala talaga. Itong hearing nito siguro dapat tigilan na eh kasi unang-una sayang ang resources, sayang ang pera ng taong bayan. Diba? Sayang yung oras. Imbis na tumulong kayo dito sa gobyerno, wala. Imbestiga. Wala namang mangyayari. So ito mga kababayan, si Bato de la Rosa. Ayan po si Bato de la Rosa, pakinggan natin. Kasi kawawa naman, umiiyak na po eh. Umiiyak na. Etong si Bato de la Rosa. Guys, sandali lang ililipat ko lang yung ating kasi News 5 pala to. Okay, so ito na yung sa Senate. Kasi baka ito TV5 baka makapiright tayo. So, Senate ang ginamit natin. So, ayan mga kababayan, nandiyan si Bato de la Rosa. Ayan.
Daanan lang natin mga kababayan ha. Present. Prosecutor General Richard Anthony D. Okay. Ayan mga kababayan, Present, ma'am. wala po yung mga And imbitado. Attorney Ferd. Kawawa itong si Jaime Marcos Binastos. Itong kanyang hearing mga kababayan. Ma'am Desfa was present on Pakinggan natin si Bato de la Rosa. Lihis at alam naman natin na napaklaro Oh, teka. To this government Ito. officials. na mag-preliminary statement din po. Okay. Bato, pasok. Thank Bato. you, Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub Mm. to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue a subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masampina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Okay, so, ayan, gusto ni Bato. Kung meron pang hearing, isampina itong mga opisyalis ng gobyerno. Sa tingin ko, wala pa rin mga kababayan. Sa tingin ko, hindi na talaga sila atin. Ayaw na rin siguro nila nga masayang yung kanilang oras. At meron mo, imbestigahan ka ni Bato. Sino mag-iimbestiga sa'yo, si Bato? Tatanungin ka ni Bato? Meron ka nga kaso. Inaabot ka nga ng ICC. Sana nga dumating ICC para huling-huli ka dyan sa Senado. Hindi ka na makakalabas. Biglang sumulpot si Bato de la Rosa O, ayan ang sabi niya. Tapos si Bongo naman, ganun din. Pakinggan natin yung sinabi ni Bongo, guys. Ito, si Bongo naman. Yung checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga... Ito kasi, alam mo Bato de la Rosa, yung mga checks and balances, ano yan meron namang gumagawa niyan. May gumagawa niyan. So, hindi kayo ang dapat magkaroon ng checks and balances. Ang ginagawa ninyong hearing na yan ay para kay Duterte. Sus naman, may pa checks and balances ka pa. Obvious naman na ginagawa nyo yan para ipagtanggol si Duterte. Hindi po para sa taong bayan yung ginagawa ninyo, para po kay Duterte yan. Kaya tama lang na pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay itong bansang Pilipinas. Hindi yung isang tao lang na nagsasayang kayo ng resources ng gobyerno para sa isang tao. Hayaan nyo na yan, may kaso na nag-iimbestiga pa kayo. Di ba? Si Bongo. Hakbang na... Advance na nga natin si Bongo. Mga President and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization. Okay. Ito, pinapaliwanag ni Bongo yung nangyari. Kung ano sinasabi nila ngayon na mga technicalities, mga... Alam nyo, sa totoo lang, wala na rin Nandun na si Duterte. Ngayon magreklamo kayo sa yung sa Supreme Court nga, wala na rin nagawa Hindi ko alam kung sa kayo mag-aapila. Kaya doon na lang sa ICC kasi nasa ICC na ang dating presidente. Kung gusto niyo pumunta kayo doon, magreklamo kayo doon, kagaya ni Robin Padilla, nandun, nakabantay doon. Ganun na lang gawin ninyo kasi dito wala na mangyayari kasi nandun na ang dating Pangulo. Kung iimbestigahan nyo rito, maghanap kayo ng masisisi, wala na rin mangyayari kasi nandun na yung presidente, ang former president. Para saan pa yung mga pinagsasabi ninyo? Di ba? Hayaan nyo na lang ipagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili kapag naman napatunay na wala siyang kasalanan. Tapos,
babalik sa Pilipinas. O gamitin nyo lahat ng ng legal procedures, legal remedies. Makipag-usap kayo sa international community para mapalaya si Duterte. Pero dito sa Pilipinas, wala na kayong magagawa. Ito naman si Amy Marcos pa, imbestiga. Ano mangyayari? Tingnan nyo, na-snub. Lumalabas tuloy. Wala. Baliwala ka lang. Ha? Lumalabas tuloy, baliwala ka lang. O, inisnub yung hearing mo. O, ibig sabihin, wala kang kumbaga, hindi ganun kataas ang kapangyarihan mo para maobliga mo silang umattend niya sa hearing at mapagbigyan yung kagustuhan mo at masunod yung ewan ko kung anong gusto mo mangyari. So wala na eh. Mas maganda tigilan talaga yan. Hayaan nyo ang international community, ICC, ang magdesisyon. Pumunta kayo doon kayo magreklamo. Hindi dito. Dito, obvious naman eh. Halata naman eh. Na gusto nyo palabasin na mali ang gobyerno at tama si Duterte. Wala na mangyari kapag ganyan. Meron pa sinasabi kayo mga crisis. So ilang mga kababayan, kitang-kita naman natin, nilangaw po. Etong hearing ni Amy Marcos. Nilangaw kasi wala pong umattend mga kababayan. Nasaan na ba yan? Pakita ko sa inyo. Wala pong tao eh. Ayan mga kababayan, oo. Tingnan ninyo, walang umattend. Meron mga langaw. So, yan lang po muna mga kababayan. Ang update natin dyan po sa hearing ni Senator Amy Marcos na binaliwala lang po ng Administrasyong Marcos kasi sa totoo lang, sayang lang po ang oras. Sayang ang pera, sayang po ang gastos. Di ba? So, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.